Hello, good afternoon po. Welcome po sa ating ah, estimates tutorial po muli. Ito po, noon pong 2023, meron tayong natapos na quantity surveying project at awa naman po ng Diyos, successful naman po ito, na-satisfied naman po yung client. Ang ginawa po nating approach noon, nung mga panahong yon, siyempre tiningnan po muna natin yung plano, pinag-aralan po natin mabuti, tapos, ah, yun nga po, ito siya, pakikita ko po sa inyo, ito po yung normally na ano natin, summary natin. Ah, ang ginamit ko po dito para makalculate yung mga quantities is a spreadsheet po. Ito pong spreadsheet, ito pong ito pong spreadsheet na ito. Basta naman po mga concrete structures na nakukuha na po natin ang quantity ng semento, ng buhangin, ng gravel, ng rebars, ng tie wire. Accurate naman po ito, na hindi naman po yung pong actual na nagiging cost after quantity surveying, malapit naman po sa katotohanan. Meron po tayo ditong footing calculations, square column calculations, uh, cylindrical column calculations. Input lang po natin yung mga data, lalabas na po yung cement, sand, gravel, vertical bars, stirrups, tie wire, cylindrical, Zocalo, beam, CHB walling, two-way slab, at flooring. Tulad po ng mga nakapost, ang tutorial po ito ay combine na po ito. Structural design at saka estimates tutorial. Katulad po nitong itong nakalagay dito, kunyari po, meron po ditong, meron po tayong, kunyari po, bigyan ko po kayo ng example. Gusto po natin malaman kung anong capacity ng isang column. Usually po, ang approach pong ginagamit natin dito, pag structural design po ang pag-uusapan, ah, ang approach ko po, gamit po agad ako ng Rapid Analysis of Structures program. Napakadali lang po nitong gamitin. User-friendly po ito. System International, ito lang po tandaan natin, lagi naka System International. Kunyari po, assume lang natin yung ating column ay graphical naman po ito, basta po malinaw po yung screen natin. Kita naman po natin may mga dot ito. Ito po, may mga dot. Kunyari 3 meters po yung column. 1, 2, 3. Yan, column. Yan, column. Kunyari basta column lang po. Simple, beginner, para muna po sa beginner para madali. Ito po yung icon natin para sa support. Yan, click po natin yan. Click, click support. Kunyari po may actual load po tayo sa column na concentrated axial load po tayo na sabi natin 100 kN kunyari po. FY po ang pipiliin natin. Yan po, 100. Napakadali lang po nitong gamitin. Ayan, 100 kN po. Tapos, mag-a-analyze na po yan, automatic. Gawa lang po tayo ng folder. Kunyari po ang folder, tutorial, July 1, 2026. July 1, 2026. Yan.
Kuha tayo ng folder. Tapos, analyze na po tayo. Yan po yung icon. As you can see po, ito po yung icon. Ito po yung icon sa analysis. Yan. Save data before analysis. Yes. Doon po natin i-save sa folder na Tutorial July 1, 2026. Tutorial July 1, 2026. Tutorial July 1, 2026. Yan, dyan po. Mag-analyze na po ito. Kunyari, structure 1, 1. File name is 1. Yan, nag-analyze na po siya. Tapos na po ang analysis natin yan. May reactions na po tayo. Kung gusto po nating i-zoom in, ito lang po pipindutin natin. Yan, naka-zoom in na po. Meron na po tayong axial load, axial forces. Yan, maximum axial forces po natin, 100 kilonewton. Ayan, 100 kilonewton. Deformation po. Moment. Yan, kasi nga po, actually loaded siya. Wala po tayong moment. Yan. Pero kung, let's say for example, lagyan po natin ng earthquake load. May earthquake load po tayo sa, halimbawa, ito po, gamitan natin dito. Kunyari po, retaining wall siya. Gamitan natin ng idealized model. Yan, ito po gamitin natin. Kunyari, mag-loadan natin siya ng 3 meters siya. 3, tapos 0.2. Yan. Yan, kunyari parang retaining wall po siya na cantilevered. Kunyari po, retaining wall po siya na cantilevered. Zoom in po muna uli natin para malaki. Yan. Yan, malaki po. Center lang po natin na konti. Center po natin na konti. Yan. Tingnan, i-analyze po natin ulit. Yes. Yan. Yan, may forces na po tayo. Kasi may lateral force na po tayo, magkakaroon na po tayo ng moment. Yan, may moment na po tayo. Awa naman po ng Diyos, nakagawa po tayo ng mga sariling spreadsheet natin. Kunyari po, 3 meter na cantilevered wall. Pag po ako'y nag-a-analyze, personal approach po natin, kaya marami po tayo natapos na analysis. Kaya, pagkatapos po niyan, magbubukas po ulit ako nung sariling gawa ng mga spreadsheet. Beam flexure. Beam flexure. Ulit lang po hinahanap lang po yung ating sariling gawa ng mga spreadsheet. Hanapin lang po natin. Okay, hindi dito. Baka nandito sa kabila. Files 2. Beam. Sa desktop tayo. Punta po tayo sa desktop. Beam flexure. Yan. Kunyari po ito. Sa kasalukuyan po, hindi pa natin matagpuan yung beam flexure. Kunyari po yung ginawa nating idealized model, siya? Bakal. Yan. Kunyari po bakal siya. Yan. Kunyari siya, bakal. Yan. Ito po yung sariling gawa natin ng mga spreadsheet. 3 meters po yun, di ba? So, meron na po tayong yan. Di po ba 3 meters to yung kanina? Kanina po 3 meters siya. Kunyari nagkaroon po tayo ng maximum axial force na
Yan po, ito 100, kunyari ultimate load po. Tapos ang maximum axial force po natin ay ito. Let's say 100, round off na lang po natin 180 kilonewton. Meron po tayong, let's say meron po tayong 180 kilonewton na to maximum axial force. Isa lang na po natin dito sa ginawa nating sariling gawa. Kunyari po yung ano natin ay di 3 meters po. Bakal siya. Mag-undergo siya ng puwersa na ano, meron siyang maximum, dito po yung maximum axial force. Kasi 100, teka balik po tayo dun. So, yan 100, ito po. 179.072. I-round up na lang po natin 180 kilonewton. 180 kilonewton, yan. Ito po. Ito po ay newton, so lagay po natin dito 180. 180,000 newton equals 180 kilonewton. Yan po. Assume lang po natin na yung actual cross-sectional area ng bakal na ginamit natin is 1,536. Kaya, depende po yun. Pwede po tayong gumamit ng I-beam, ng channel, basta bakal po. Let's say 1,536. Ang ating pong criteria for safety dito, actual area is greater than required area, safe po. Actual area is less than required area, failed po yung ating member. So, dito po sa specific example na ito, pag 1,536 square meter, actual area, greater. So, greater po siya sa required area. So, safe po. Safe po siya. Yung column po natin, yung ginamit po natin column dito, 4 inch by 4 inch by 4 mm. Parang angle yata po ito. Angle o ano? 4 inch by 4 inch. Angle nga po ito. Parang angle po ito. 4 inch by 4 inch by 4 mm. Yung kapal po niya po, excuse me po, 4 mm. Yan po, tutuloy po natin na mamaya lang po ng konti. At least meron na po tayong sneak preview sa ating estimating and structural designing recorded tutorial. I-attach ko na po ito sa ating YouTube channel. Pakipanood na lang po kung gusto po nating matuto. Thank you po. Bye-bye.